touch, I can feel your heart as I'm lying here alone in the dark. I hear your voice gently say, come to so many times you've called my name, and I turn my face the other way. Yet before I even saw the womb, you loved me. How could I be so blind when I alone have created this? Forgive me, Lord, and wash me clean again. So come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so long. Flood through my soul and pour out your mercy. Come, living water, fill me. Whoa, come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so long. Flood through my soul and pour out your mercy. Come, living water, fill me. Come, living water, Good morning everyone. Sa gihapon nagakalipay kita nga may panahon kita sa pag-share sa pulong sa Ginoo sa initag sa mga puloy-anan. Salamat sa gihapon sa pag-sustain kanato for all those these past days, past months, past year nga nangin maayong Ginoo gyud sa atong kinabuhi. So padayon kita sa atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo ug second to the last na ni siya nga message nato nga atong palandungan sa tema nga atong gisubay sa serye sa atong pagtuon ang the church. Hoping by next Sunday makatigom kita na pod sa kaluoy sa Ginoo, mapatigayan nato
last Sunday of the month, first month sa 2021. Ug maayo gyud unta kung i-grant sa Ginoo nga maka-observe kita sa Lord's Supper, hoping gyud nga makatigom kita tingog yana nga panahon. Ang ato tema sa karong buntag sa ato pagtuon sa pulong sa Ginoo is tawag ni siya tigulan ako, the sphere of God's church. Pag kitag sphere, area or place of action. Sa panahon sa epidemya karon sa COVID-19, ginatawag ni sa epicenter, ang sentro sa diin nagpalibot kayod ang maong virus. Kaniadto gitawag nila ang epicenter sa COVID, sa infection sa Cebu, Metro Manila, sa ulihin naingon na po sila ni sa Davao ang epicenter. Pero dili kita maghisgot sa epicenter kundi the sphere, the area or place of action or activity. Asa ang sphere, ang area of activity sa church ginatawag nato. Mabasa nato na una sa 1 Corinthians chapter 1 verses 1 up to 9. O maambag kita, idugang nako ang Romans chapter 1 verses 3 to 7. 1 Corinthians 1 up to 9. Paul, an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, to the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by Him, in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Nagpadayon kita sa Romans chapter 1 verses 3 and then up to 7 only. Concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name, among whom ye also are the called of Jesus Christ, to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Magampo kita una. Dear God, loving Heavenly Father, sa imo kagamhanan nagaduol kami, ikaw padayon nga mag-bless ni ining pulong karon ang pagapalandungan, samtang giniting ana mo maka-reach out yod sa tagsa ka mga panimalay na sugupan sa Redeemed Baptist Church Tagum, ug imo pandalangin, takos kami unta sa pagdawat ining tanan nga magamitan ang imong pulong nga maghatag kanamog pagdasig, encouragement, challenge sa taliwala ning among kimtangan karon sa pandemic. And my prayer is that you would continue to spare the lives of thy children na sakupan sa Redeemed Baptist Church. Tagsagid ka mga membro sa ilang tagsa usab ka mga panimalay nga safe, secured, and shared kami gikan ning pandemic yod, for thy honor and glory alone, for Jesus' sake. Amen. The sphere of God's church, ang area, ang dapit sa diin ang iglesia sa Ginoo, iglesia nga ginatutukan nato magkinabuhi o
magbutang o kung magpractice, magpadayag sa iyang mga bulaton. Sa ginbasa nato sa Corinthians, makita nato ang gimension din ni Apostol Pablo sa verse 2, to the church of God, no, which is at Corinth. Pero nagpadayon pagit siya, to those who are sanctified in Christ Jesus. Sa ito pa, geographically, ang church nga ginamention din ni Apostle Paul, particular ang church sa Corinthians, naa sila sa dapit kitawag nga Corinth. Usa ni siya sa mga lugar sa biblical times nga gikadtuan ni Apostol Pablo during his missionary journey. O mga Kristohanon, tuad dito sila gapuyo geographically, and sa kining dapit kitawag sa Corinth. Nevertheless, napag sila isa ka sphere, diin sila nagabuhat sa ilang mga activity, gidugang pagyud ni Apostol Pablo, to those who are sanctified in Christ Jesus. Kining Church of God dito sa Corinth, naapod sila gihapon in Christ. In other words, beloved in the Lord, ang Biblia naghatag nato pagpanghunahuna diri nga ang kahimtangan o kung ang ginapuy-an o kung ginadayunan, ginapanginabuyan sa usa ka tao, dili lamang sa usa sa ka situated sa usa ka geographical location, kundi naa sa personal pod nga relation na tawag nato Christologically o kung Christological nga kahimtangan kay naa sa diay sa kang Kristo Jesus. In other words, wherever we are, sa naglayo makita nga dapit ining kalibutan, sa Pilipinas makita, diri sa Asia, sa Europe o kung sa mga kontinente, kung Kristohanon ka, naa ka sa kang Kristo. Dili ka lang nagpuyo, sumala sa atong address sa Redeemed Baptist Church Tagum. Pero kung naa ka sa kang Kristo Jesus, dili lang diay ang usa ka tawo puyo diha sa Tagum, kung di maski asa man sa lugar dapitan ning kalibutan, kung nagdawat sa kang Kristo Jesus, he is geographically located also sa iyang ginapuyanan. Sama ni mga Kristohanon dito sa Corinth. Apan dili lang sila taga Corinto, kundi naapod sila sa kang Kristo. Now, kung ato tutukan, dili good anindot. We cannot call sa Kristohanon dito sa Corinthians because of their place is known to be one of the most sinful nga community gyud sa kadtong mga panahon. Ang Corinth is a place of all kinds of vices. Ang mga katawhan, naglakaw sila dito sa puno sila sang mga pagsupak sa kinabuton sa Ginoo. Unya, natawag sila, dili lamang sila a defiled nga community, kundi a disgrace nga community. Mag-iong gani kitag disgrace, makaululaw, no? Makaululaw nga kahimtangan ang ilang mga ginabuhat. Tungod kay sa community sa Corinth, dili lamang mga vices in terms of mga sugal, kung unsa pa diha, kundi mga immoral nga mga tao. In fact, nag-mention pa gani din si Paul nga ingon siya, dili angayan unta nga i-mention niya, pero may isa ka anak nga lalaki nga gikabit pud niya ang asawa sa iyang papa. Dili original ni siguro nga asawa sa iya papa, kundi another pod nga kabit sa iya papa, gikabit pod sa iyang anak. Isa ka makaululaw gyud kahimtangan. But then si Paul nag-approach sa maong situation just to correct sa kahimtangan sa Corinthians. Puno sa mga vices, puno sa kaalam, but worldly knowledge, and they are so proud that they have all the philosophical knowledge, wisdom of the world. Pero yung Apostol Pablo, the wisdom of this world is wala na siya di siya makalabaw, no? The wisdom of this world is foolishness before God. So si Paul nag-approach sa kining pagtulunan, hinumdom sa mga Kristohanon dito sa Corinto
nga ingon niya, though you are there in Corinth, but you had been called. No? Ang unang butang diri nga hatag ni Apostol Pablo pagpatalupangod o kung pagpukaw, pagpamata sa mga Kristiyano dito sa Corinto, ang pagtawag kanila nga they had been chosen. Okay? Chosen sila kay ingon din ni Paul sa verse 2, to the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified, called to be saints. Ang unang word nga atong tutukan, mao ang pulong elected, chosen, or called. Elected, gipili. Chosen, gipili gyapon. Called, gitawag. No? Pero si Pablo gihapon, niya sa pagsulat, gamitan nato ang pulong elect. Ephesians chapter 1 verse 4. Just as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Chosen, elected, no? As He has chosen us in Him. Paano kung kita gipili? Gipili kita, pinaagi da sa kang Kristo Jesus. Wilang pagpili, isa choice sa usa ka tao nga dunay authority sa pagpili. Kita sa ato kaugalingon nga pagkatao, naman kita area nga nagapili kita, we choose. No? Nagapili kita, sometimes kung unsa ang atong kaunon, unsa ang atong imnon, unsa ang atong isuot, unsa ang atong buhaton sa karong adlaw. Matulog ba ka, maglaag ka, asa ka makadto. Kung ikaw maggawa sa imong puloy-anan, you are making decision, you are choosing. Pero ang pag-choose din sa Ginoo, ingon siya in Ephesians chapter 1 verse 4, dili sumala sa kagustuhan lamang sa tao, kundi may katuyan gayud siya. Unsa ang iya katuyan? That we should be holy. Gipili di ikaw, beloved, ingon niya Apostol Pablo dito sa taga-Korinto, pasalamat ka mo nga gipili ka mo sa Dios, no? Sa iyang kaugalingon, kung kano sa sila gipili, before the foundation of the world. Beloved, diri nagapakita ka nato how wise, how knowledgeable is our God. Nga bisan pagani wala pa na himugna ang kalibutan, He had already chosen you and me to be with Him. No? So paano yung nagipili? Kita nagapili kita, sometimes we chose after we have observed, no? Naobserbahan nato. Mga nagani daghan ni debate sa sa vaccine. Tungod kay kana ang brand wala pa na sa mga data, kompleto nga data kung how effective are they. Although effective man sila, pero what about the result? Okay. So daghan ang mga basihanan sa pagpili. Ito ang mga tao nagapili. Ang Ginoo nagpili po sa mga kaanak-kaniya, the church. Paano sa nagpili? Before the foundation of the world, gipili niya kita diha sa kang Kristo Jesus, that we should be holy, without blame, before Him, in love. Mao ni di mga kinayahan kung ano ang gipilit sa Ginoo. Masalamat kita nga ikaw gako usa sa mga pinili sa Ginoo. Gipili kita sa Ginoo dili tungod kay mga maayo kita, mga matarong kita. Kung gipili niya kita tungod sa iyang katuyoan, nga mahimo natong buhaton sumala sa iyang kinabubuton. Sa sulat pag ni Pedro, nagpadayon, dili lamang kita gipili, pinaagi dia sa kang Kristo Jesus. But then nagpadayon siya, 1 Peter chapter 1 verse 2, these are the words, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Notice, no? Elect according to the foreknowledge of God the Father. Dito ganina sa Ephesians, we had been chosen before the foundation of the world. Bago pa na mugna na ang kalibutan, wala pa gani ang
earth, wala pa ang stars, wala pa ang mga planets nato. Na di ay ikaw sa listahan sa Ginoo gipili ka. Salamat sa Ginoo. Grasya ka na sa Dios. We do not deserve any at all to be chosen by God. Pero gipili niya kita pinaagi diha sa kang Kristo Jesus. Ang sa 1 Peter, nag-mention sa dini, gipili kita, elect, according to the foreknowledge. Ang sa foreknowledge, this is a big word sa theology. Ang foreknowledge, nagahulagway ka na to, nga God planned everything before it happened. Wala pa nanabo, nakahibalo na siya. God did never observe or try to put a test. Yun na to, kung di beforehand, nagplano na siya nga daan, nga ikaw o ako, iyang tawagon sa kaluwasan. Apan, nagpadayon siya. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, in sanctification. Notice again dito ganina, in holiness, that we should be without blame in love. Diniya, gipili na po siya, Peter, nga sa sanctification, meaning to be separated for the Spirit and for the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So, pinaagi dahil sa hamiling dugo ni Kristo Jesus, kita, gipili niya nga kita mahimong umalambit. Again, ginatawag nato ni the grace of God. That's one of the sphere nga nung ang church di ay nagalihok diya tungod kay kaanib siya, kabahin siya sa mga pinili, tinawag sa Ginoo ngadto sa kaluwasan. Balikan nato ang Korinto. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Notice na po, nag-progress. Not only called to be holy, gipili to be holy, and without blame in love, gipili by His foreknowledge sa iyang kaalam, sa iyang kahibalo, and to sanctification o consecrated unto the Spirit o mahimong mas nilundon obedience. Sa Korinto, nagbalik siya, called to be saints. Notice, beloved, saints, dili ni sila mga patay nga mga tao, mga buhi. Kaya paano magsulat si Apostol Pablo sa patay? Kundi ang gisulatan niya kadtong mga buhi nga maoy magadawat sa iyang sulat dito sa Corinth o gisultihan niya sila nga kamo gitawag kamo iya sa pagka mahimong balaan, saints meaning to be separated, to set apart for God. So sa kakinabuhing Kristiyanon di ay may pagpahamulag, may pagpahain. Separated, God called us to be separated from sin unto God. Ug nagdugan pa gyud siya sa verse 9 sa maogyapong chapter, God is faithful, by whom we were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Notice, no? Pagkaanindot, gitawag kita sang Dios nga Amahan aron nga sa pagpakigambit nga na sa atong manluluwas sa iyang bugtong anak na si Kristo Jesus. Notice, the garbo ni mo siguro kung maingon ka nga, kung ingnon ka ni Presidente Duterte nga ikaw magdula ka mo dito golf o bisan hindi ka kabalo mag-golf o basketball na lang kay murag familiar ang basketball yung maingon si Presidente Duterte oy mamirto kadto di sa Davao, delikadong Davao, pero sige na lang kung maingon din si Basti nga sige magdula ta kamo nga mga membro da sa Redeemed Baptist Church magdula ta basketball ngayon ko siguro pinasahe yun, no? Gitagaan kami kahiginan, mas laban naging kumaingon siya nga, sige, kamo nga dira sa Redeemed Baptist Church sa Tago, manihapon kita, kauban diri. Isa ka, pribiliyo ka na.
ug mao sab ang atong pribilehyo gipagtawag sa Ginoo is that we have been separated, called to be separated as saints. Dili inumduman nato ang saints dili ni patay, kundi mga buhi, mga pinain sila gikan sa pagkamakasala ngadto sa Dios sa pagkinabing pagkamatarong. And then in verse 9 gitawag sila into the fellowship of His Son. Wow. It's a privilege. Gihatag sa Ginoo diha kanimo ug kanako. Ikaduha, babasa nato in verse 5 sa 1 Corinthians gihapon, verse 5, that you were, I thank my God, umpisa na ako sa 4, that I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by Him in all utterance and all knowledge. Dili lang elected, kundi another sphere of the activity of God's church is they were being enriched. Mag-ingon gani kitag enrich, no? Enrich gi palig-on pagyod. Kung sa pagkaon pa ni may mga brand sa margarine kaniadto nga tawag siya may label da sa gawas enriched by vitamin D, vitamin A, ana. So gipalig-on, gidugangan pa ang ilang kapasidad. You see sa atong tinuod nga pagkinabi ng mga Kristohanon, wala kita ato kaugalingon ikapasigarbo sa tubangan sa Ginoo kung di sa iya lang mga grasya nga mo'y naglig-on kanato. We are being enriched. We are being equipped. No? The believer at present, sa karon natong kimtangan gyud, if we come to think about it, hunahunahon ninyo, we have everything that the Lord has to give. Ang tagsa ka mabutang iya sa Ginoo giandam na niya nga hatag sa imog sa ako asab. Therefore, we need not to worry ug mao nang iyang may kanato gyud. Do not be anxious for anything, but in everything give your worries, give your anxiety unto God. By prayer and by supplication, let your request be known unto God. May isa ka tao nga nag-ingon sa kining quotation, in Christ, you may not have all the money you need. Usbon ako. In Christ, you may not have all the money you need. Nor all the food that you need. And all the love that you need. But, ingon siya, in Christ, you have all the Savior you need. Bisan mo lang kita'y kwarta, dili makita kanunay good nga buhong sa mga pagkaon, o siguro ko lang ang sometimes nga we are longing for somebody to love us as we ought to be, pero yun niya, sa atong Ginoo, sa kang Christ Jesus, we are assured that we have all the Savior that we need, that you need. Beloved in the Lord, muna yung pasalig sa Ginoo sa atua. Ug tungod niya na, dili lamang siya naghatag kanatong enrichment, pinaagi sa atong Ginoo sa kang Christ Jesus, kundi naghatag gyud siya, notice in verse 5, balikan nato sa pagbasa, that you were enriched in everything. Pila kuno ka bahin sa atong kinabuhi ang gi-enrich niya, gilig-on niya, gidungagan niya, gisangkapan pagod niya. You were enriched in everything by Him, in all utterance and all knowledge. Kining duha ka kinaiyahan, utterance and knowledge, has something to do with the sharing of God's Word or imparting God's Word. Unsay gibutang niya? Utterance, speaking, and knowledge. Beloved in the Lord, sa ato pa di ay, ang unang emphasis sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon in the sphere of being enriched, gi-equip niya kita para kita mahimong mouthpiece sa kaalam o sa pag-share sa mga butang nga gikan sa Ginoo. Dili ni mahimo sa laing mga tao.
Bisan unsa sa kamaalam, edukado nga sahi sa tao, brilliant siya in the field of his profession, kung walay Kristo sa iyang kinabuhi, we will never be able to listen to the comfort nga sama sa comfort kay ginhatag sang Kristohanon, ordinaryong Kristohanon, apan bihasa siya, he is being soaked up. O kung nahumod gayod ang iyang kinabuhi diya sa pulong sa Ginoo, dili mo na madunggan sa lain nga profesyon, kung di only sa kadtong mga Kristohanon nga giingon din ni Apostol Pablo, you had been enriched in everything, in all utterance and all knowledge. Okay? Not only that, about speaking or serving the Lord, kung di mabasa po nato sa 2 Corinthians, nagsulti pa diri si Apostol Pablo kung paano na-enrich pa gyud ang mga Kristohanon dito sa Corinth. Sa 9:11. With these words nga gisulti niya, listen, being enriched in everything. Okay? Para pareha sila sa beginning dito ganina sa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5, din sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, nagsulti na po siya, being enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Dito ganina ya, sa 1 Corinthians 1 verse 5, in speaking and in knowledge, particularly in imparting God's word. Dili na po sa 2 Corinthians 9:11, enrich in everything for all liberality. Ang liberality din nga ginamention has something to do with giving. Ang wala na iliwan di ay nga tao nga mahinatagon, kundi ang mga Kristohanon. I do not know kung may Kristohanon nga matawag kitag stingy, no? Kanang kuom kamot, dili mahinatagon, negative na siya nga pulong. Pero medyo may lawom-lawom nga sakit nga paminaw na to, kanang tao nga lisod gyud siya kuno mukuot sa iyang kamot, sa iyang bulsa niya kumuhatag kadtong mga barya-barya pod. Pero ang tinuod gyud nga Kristohanon day kinaihan niya sini, being enriched in everything for all liberality. Mahinatagon gayud. Inoon, ako may experience ako, labaw nang makita na ako nga mga lumad, maluoy ako mahatag ko sa ilaha. Pero tungod nga gina-discourage man ang practice sa taga DSWD, kay kung magsigi kita kung hatag, mag-dependent na lang sila kanunay nga sige na lang pangayo kayo. Dalagkog mga lawas nga mga lalaki. Ingon ko sa one time, may isa ka lalaki nagduol sa ako nga, sir, mangayo ko. Ako, mas kusgan ka kapaman gani kaysa ko, ako tigulang nako, ikaw nga batanon ka sa akong kapamangayo, nga ako gani unta ang imong tagaan kay tigulang nako. Ang Kristohanon, being enriched in everything in all liberality. Mao ba kaha kini ang kinabuhi nga makitaan sa tuwa? Mahinatagon, maalagaron, and finally, sa 2 Peter, nagsulti po di si Peter kung unsa ang mga katigayunan nga naa kanimo og ni akanako ang gina-enjoy nato nga pwede nato enjoy diha sa Ginoo. 2 Peter chapter 1, 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again in a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. O dili lang di ay ang Kristohanon dapat mangin maalagaron, may hinatagon, kundi naga-enjoy siya sa mga blessings nga giandam sa Ginoo.
God has already installed all those treasures He deemed it wise for us to enjoy later on. Huh? Naanak ini, naandam niya. Notice, to an inheritance incorruptible, undefiled. Oh. Dili mawagtang, dili mawala. Usahay may mga jewelries kita nga ingnon ta sa tao nga pure gold na. Pure gold nga pagkasuot nimo, paggagamit nimo pila pa lang kaadlaw nawagtang na. Defiled. Corrupt. Ingon ni Peter, incorruptible, undefiled, and that does not fade away. Asa kini nato makita? Reserved in heaven for you. Kasi ang treasures nato mga Kristohanon dili sa ating kalibutan. Kaya ang treasure sa kining kalibutan mawagtang, no? Before nag-recording natayo gamay ang atong palibot na lindol. Usa sa mga destructive nga calamity sa kalibutan mao ang lindol, earthquake, mga balay nga dalagko mawagtang, mga property sa mga tininghuaan sa mga OFW usahay, yung sila sayang akong tininghuaan, akong kinabudlayan. 14 years napulo ka tuig nako nga kahago, nawagtang lang tanan. But then sa Kristohanon, mo ni ginapa-expect sa Ginoo. Nga kita gi-enrich niya, aron nga kita magmingin maalagaron, mahinatagon, o giandaman po niya in return sa kadtong mga treasures, precious. Ingon niya din, great and exceeding precious nga mga kabtangan dito sa kalangitan. Katulo. Balikan na itong 1 Corinthians. Ingon siya, verse 7. 1 Corinthians chapter 1, verse 7. So that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 1, 7. Okay. Nga unsang buot niya inon din dili kita kuno makabsan sa mga so that you come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Come short of no gift, nga dili kita kuno makulangan sa ang spiritual gift. You see, ang kinabuhi sa Kristohanon, nagkakinabuhi kita, elected, enriched, now, established. Unsay buot yung sa established? Dili nakulangan sa mga gift, mga hiyas, mga talento. You see, sa usa ka iglesia, diha ka makakita sa mga tao nga gifted. May mga dili parehas ang gift tinuod nga gihatag sa Ginoo sa sulod sa iya iglesia. Apan sa sulod sa iglesia makita nimo may musician, may carpenter, may maayong magluto, may maayong manahi, may maayong mag-serve, may maayong mag-entertain, danan. Gi-equip na sa Ginoo tungod kay mauni ang kahimtangan nga buot niya makita sa sulod sa iglesia. Nagahiusa ang teksa sa naglain-lain nila mga gift. Dili sa pagbahin-bahin. Dili mag-ingon nga mas labaw gining ako nga gift kay importante kini. Beloved in the Lord, Ginoo ra gyud nasayod kung paano ikaw gihatagan sa kanang gift. Aron Ginoo nga kanang imong gift sa pag-abot sa atong Ginoo, wala kitay liwan nga paabuton o kung panganduyon sa atong kinabuhi. But ingon siya, eagerly waiting that as we serve the Lord, as we give to the Lord, gapadaan kita gihapon, our expectation is waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Beloved, mo niya ang paglaom kay ginapaabot nato. In Ephesians chapter 3, verse 7, with these words,
Ephesians chapter 3, verse 17. Ingon si Paul, therefore, 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you, being rooted and grounded in love, elect, enriched, established. Paano kita established? Ang pulong established ka na ganing napaligo na giyod, nakagamot na giyod. Nya dinhi sa 17 sa Ephesians, that you being rooted and grounded, no? Nakagamot na, gilig-on pagyod. Sa news na ganiha, sa Buanga banda, may na landslide na nadala ang usa ka punuan sa kahoy nga dako nga nagbabag sa dalan. Rooted naman to sa unta, but because of the problems sa soil nga iyang tindugan, nakakasman, apil na ang kahoy, ang punuan. Pero ingon din ni Apostol Pablo, ang mga Kristohanon nga diha sa kang Kristisos sulod sa iglesia, which is in Corinth, at the same time in Christ, ingon siya, being rooted and grounded in love. The foundation is love. Makita nato na. And not only that, but secondly, gisulti ni Apostol Pablo in Colossians chapter 2, verse 7. With these words, not only grounded and rooted in love, 2:7, rooted again, but this time, dili kay grounded, kundi built up. Ang dito sa Ephesians, has something to do with the agriculture. Nagamot og nalig-on. But sa Colossians, nagahulagway ka nato sa usa ka building, rooted and built up. Ginapataas ato ginapailalom. Ikaron pataas, built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Beloved in the Lord, pagkaanindot ay sa kinabuhi sa Kristohanon, nga samtang nagapadayon sa nalig-on, tungod kay sa gi-elect, di-enrich, now established, ang resulta siya ang kinabuhi sa mga progreso, sa mga panalangin iyang nadawat sa Ginoo mataadlaw siya pagkinabuhi is, in effect, he is abounding therein with thanksgiving. Wow. Paminawag pagkayong sa 7, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Mabala niya ang kinabuhi nga makita sa tuwa. Beloved, paano na to matuman kini? Let me just give you an example. May mga personality kita sa Biblia nga they are well known. Sana na si King Solomon. You see? Sang batanon pa si King Solomon, matutom siya, matinud-anon, may inalagaron. Sama sa gisulti nato din ganiha. He was chosen by God to become the king. After siyang amahan nga si David, he was enriched. Kay gitagaan sa kaalam sa Ginoo. And this kingdom was established. Tungod kay nag-progress gayad siya. But the tragic thing is, sa nagtigulang ni si Solomon, he drifted away from the Lord. Ug dito na-realize niya nga ang kinabuhi di ay nga gisubay niya samtang siya nagkatigulang na sa iyang katigulanon, nagbiya na siya sa Dios. Hinatunta nga sa atong kinabuhi that as we grow old in faith and in the Lord, not only spiritually but as well as chronologically, samtang kita nagadugay ning kalibutan, hinatunta nga dili ta magluya sa atong pagtuo, but padayon kita may kasidla, may kadasig hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo.
masubo nga kimtangan nga sa record sa kinabuhi ni King Solomon that during his olden times dito siya makarealize ug mabasa nato na ang iyang hagit sa mga batanon. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days came not, nor the years drew nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Beloved, we had been called, elected by God. We had been enriched by His grace and by His Spirit. And now, we are being established in all utterance. Aron nga, sa pag-abot sa atong Ginoo, He would be proud of us, proud of you, welcoming us. Enter thou into the joy of thy Lord. God bless us all.